Nagpapatuloy ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humarap na sa hearing ang ikalawang witness na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok habang sinimulan na rin ng depensa ang cross-examination sa kanya. Balikan natin ang mga pangyayari kasama si Dustin Bayog. Seryoso at totoo. Ito ang pagbibigay turing ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa naging pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa pagsalang nito bilang ikalawang witness sa impeachment trial. Pero sa pagsalang naman ito sa cross-examination, naarapan testigo sa usapin ng teknikalidad at inconsistency sa mga nilatag na dokumento. Sumalang na si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang dating hepe ng Cybercrime Division ng NBI na siya nag-imbestiga sa umunong pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lotok, seryoso, totoo at may aktual na banta ang pangalawang Pangulo. As the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. What made you say that the respondent was both serious and real when she uttered those threats? The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Could you repeat it? Furious and? And fuming mad, sir. Inalabas din sa pagdinig ang umanong 7 timestamps ng pagbumura ni VP Sara kung saan kabilang si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Itong ginagawa ko hindi mo pala gusto ginagawa mo bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Igini din ng testigo na hindi sakop ng malayang pamamahayag ang binitawang salita ni VP Sara kung sa mababatid na ito ang dinidiin ng depensa. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag itong nangyari. Patayin mo si Congressman ganito pag ganito ang nangyari. Patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy that this order and the chaos it would bring to our country. Sa uli, ayon kay Lotok, sapat ang mga inilatag na ebidensya upang masabing may kaso ng grave threats at inciting to sedition ng pangalawang Pangulo. Nang tanungin naman ng mga senador kung meron ng impormasyon sa kinontrata umano ni VP Sara, unfortunately, wala ko kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. kaiba naman sa unang testigo, sumalang na rin sa mismong araw si Lotok sa cross-examination ng depensa. Dito ay sinuri siya ni Attorney Mark Vinluan kung saan kwenensyon ang ilang sa umanong discrepancy gaya sa investigation data form na tila na bagong petsa sa January 30, 2025 mula sa nakalagay sa stamp umano na February 12, 2025. It's initially stamped February 2, 12, 2025, but there is a marking, a manual marking that converted it to January 30. And there is also a word there, JAN. So January 30 ang lumabas. It says here February 11, 2025. So in other words, it was and it says here subscribed before NBI agent Ricarte. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this? Una rito na po na rin ni Senator Amy Marcos kung bakit naunang paghahay ng sabina ng NBI kahit hindi pa nangyayari ang nasabing press conference na kalaunan na sinabi ni Lotok ay typographical error ang nailagay na petsa. Samantala na question din ng depensa tungkol sa kawalan na pagtanggi mula sa pangalawang Pangulo na ito ay nagbanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer. At no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial. There is, Your Honor, and we just
reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor. Nag-adjourn ng pagdinig ng hindi pa natatapos ang cross-examination na siyang itutuloy ngayong araw, kasabay ng nasa pagtestigo rin ni dating Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zuleika Lopez. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Baldon, DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.